What's up mga chismoso at mga chismosa at welcome sa isa na namang video kung saan kakaiba ang segment na ito. Bakit nga ba? Dahil niyaya pa ni Senator Rapi Tulfo na punta daw sila ng KTV at pinayuhan pa na mag-move on na lang itong complainant nila. Bakit naman kaya? So eto, panoorin natin. Abali. OFW po siya sa Saudi and hingi siya ng tulong na makausap ang kanyang asawa dahil siya ay nagbabakasakaling bumalik ito at mabuo po ang kanilang pamilya. Ano ba? Ako po, isang OFW na naman ang dumulog kay Senator Rapi Tulfo, ang bida sa kanyang puso, mga OFW. Anyway, segue lang muna tayo. Bakit nga ba paborito ni Sir Rapi at bida sa puso ang mga OFW? Alam nyo, kung nasa ibang bansa ka kasi na nanonood ng mga videos dito sa YouTube ay mas mataas po ang kita. Mas mataas po ang bayad sa per mila o sa per 1,000 views dito sa YouTube. Sa Pilipinas, mababa lang. Mga may 50 cents siguro. Dollars ha. Mga 50 cents yung per 1,000 views. Sa ibang bansa, pumapalo pa yan ng kahit $15 per 1,000 views. Dito sa amin, pumapalo ng nasa 3 euro per 1,000 videos. Views. So, kaya gustong-gusto ni Senator Rapi Tulfo, bida sa kanyang puso, ang mga OFW dahil sa kadahilanan yan. Pwede, di ba? Pwede. Ikaw talaga gossip central eh. Dami mo talagang hanash. Well, that's our opinion. Pwedeng pwede, hindi ba? Tuloy. Ano nangyari sa inyo ni Mrs.? Nung bulan ng July, sir, doon pa ako sa Saudi, sir. May Bulan ng July? Parang Ilocano si Kuya. Binalik po kayo? may kaunti kaming away, sir, ba tungkol sa financial, sir, ba? Tapos, Hindi. Mga siguro yung accent niya parang Bisaya, no? nakapagsalita ako sa kaninang masakit ba. Tapos nagalit siya sa akin. Nabanggit niya gusto niyang pagwalay sa akin dahil masakit akong magsalita. Ano naman? Bakit po kayo nag-away, sir? Kung Siyempre, tatanungin mo, bakit kayo nag-away, sir? Para pahabain natin ng konti. pwede malaman. Yung sir ba, gusto ko sana nga mag-video call kami ng isang beses isang buwan. Ayaw niya. Video call isang beses, isang buwan? Bakit naman hindi araw-araw, Kuya? At ano bang klaseng video call ang gusto mo? Kasi sabi niya, wala namang namatay sa Bisaya pa, sir, ng bingaw. So Bisaya. Bingaw, ano ba yung bingaw? Kot. Sa lungkot. Teka muna. Salungkot. Ang gusto mo lang Mag-video call. is video call once a month. Oo. Pero ayaw niya. Ayaw niya. Ano sa palagay niyo, sir? Bakit ayaw niya? Ano ba ang dahilan bakit ayaw? Siguro, malayo sa bayan. Sabi mo pera. Minsan nagpada akong pera sa kanya, 18,000 lang, minsan 15,000. Malayo sa bayan. Di ba? Malayo sa bayan. Minsan. Kulang sa kanya yun. Sapat naman, pero minsan, Sapat naman pero sir, sabi niya, lalakyan mo naman konti kasi kuhan eh. Ilan po anak niyo? Isa lang, kitulak mo to eh. Tulak mo. Alis ka dyan. Alis. sir. Miss Aiza, magandang hapon po, Miss Aiza. Hello. Ma'am, bakit ayaw niyo po maka-video call noon si sir? Kahit na Hala, ang ganda ni ate oh. Batang-bata si ate oh. Sorry ha, pero si kuya matanda para kay ate. Sa picture na to. once a month lang, nasa Saudi siya. Hindi naman niya ilan. Bakit kayo nag-away ni sir at kayo po'y lumayo? Marami Di ba? May edad si kuya eh. kami pinag-awayan yan. Ano po Maraming dahilan. Ano nga ba yun ate? Ano po yung maraming dahilan na yun, ma'am? Diyan pa siya sa Saudi. Sabi niya, pag-uwi na pupunta daw kami ng Cebu. Pupunta na Cebu. Anong problema doon? Sabi ko, ayaw ko. At bakit? Ayaw ko lang doon kasi, malayo. Pag-uwi siya, dito lang sa, Malayo. Ba't taga-samba kayo? Bohol. Yung nagagalit. Bohol. Malayo nga. Sandali pa, bakit gusto mo sa Cebu, sir? Kasi pag-uwi ko dun sa kuhan, sir, sa amin, sir, balak kong dadin ko yung multicab ko sa Bohol. So taga Cebu si kuya. Ikarga ko ng bards para may banding ko sila doon sa Bohol, sir. Para Hindi, sabi kasi naman gusto mo ng Cebu pero ayaw niya gusto niya Bohol. Oo. Pero bago ko magbakasyon, dadaan talaga ako sa amin sa Cebu kay kunin ko yung Taga Cebu kayo tapos taga Cebu ko Bohol. taga-Argao. Sabi na taga Cebu. Ang asawa ko taga Bohol. Okay, ano pa yung pinagawa niyo, ma'am? Bukod pa doon. Nandiyan sa Saudi. Siya naman yung naunang nakipaghiwalay eh. Hindi naman ako. Ikaw naman pala kuya kasi ang unang nakipaghiwalay. Tapos ngayon pupunta-punta ka kay Rapi Tulfo para hingin na kayo ay magkabalikan. Makapal ka din kuya. Kayo na unang pagwalay? Oo, hindi ako. Hindi naman. Ano kuya? Hindi ko naman siya pinipilit. Hindi ko naman yung gusto. Pinilit nga niya ako na magpakasal eh. Napilitan ho kayo. Napilitang magpakasal, pinikot.
Magpakasal sa kanya, ba't mo pinakasalan? Hindi ko nga alam, di na lang niya sa Cebu. Ano lang niya, kinausap niya yung pamilya niya. Di ko alam. Teka muna, ano to, pikot? Hindi ko alam sa kanya. Hindi, pero Hindi rin niya alam kung pikot pa to o hindi. Kung pinilit ka, pikot. Or ano pa to, shotgun wedding? sa palagay niyo, pinikot kasi sabi mo, hindi mo alam. So parang pikot. Oo nga. Sir, pinikot mo lang pala ito. Oo nga, kulit mo kasi Rapid Tulfo. Oo nga. Si ma'am, napilitan ng pakasal sa'yo. Hindi sir, makawalan ko sa kanya kasi mahal ko siya sir eh. Mahal ko talaga siya. Meron bang ginamit na shotgun? Wala sir. Oo, sinasabi na shotgun eh. Umiyak ako sa harapan niya para magkatuluyan kami. Oh. Tagal kami nagsyuta nun pa ko sa Gano'n mga, katagal mag-shota? mga 2 taon siguro mahigit o 3 ba. 2 o 3 taon mahigit. Kasi nagligo ko sa kanya, bata pa siya, mga 16 pa siya eh. Oh, pop, 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 pop. This is a ace. This is a ace. They say minor. Minor ito, minor. Pinulidad, ilang taon kayo noon? Ako, 46, mga ganun. Anak. Anak ng teteng, bakit ba kasi ang hihilig nyo sa mga bata? Ha? Hindi ba pwedeng maghanap kasi kayo ng kaedaran ninyo? Kaya bang title nito muntik nang mahampas ni Idol, pero bakit anong serapi? Magkikay-TV kayo. Pero pumayag yung mga parents nung... O pumayag naman si ma'am ang ina niya kasi mabait naman akong tao. So okay, kapag ka pumayag, yung magulang, kahit 16 na. Hindi ba? Pero hindi ba parang, ano pa to? Papasok ba to sa sa statutory rape? Hindi ba? Oo, Okay. sabi nagbigay naman ako ng sustento sa asawa ko, sa anak ko. Okay, good. So So nabuntis pa. Minor. napilitan lang daw siya. So okay na tayo, nagpakasal kayo. Oo. Ngayon, bakit ka nakipag-break? Nagmamakaawa ka sa kanya nung una bago mo siya pakasalan hanggang sa pumayag siya tapos bandang huli ikaw mismo kumakalas. Anong reason mo? Yun sabi ko lang yun sir sa sobrang lungkot ko dun sir kasi Yan ang sinasabi ko eh. Huwag pa dalos-dalos magdesisyon kapag galit ka o kaya masaya ka. Mag-isip ka kasi. Dahil sa lungkot, totoo naman, malungkot talaga ang pagiging OFW. Isa ako doon eh, malungkot ang buhay. Kasi malayo ka sa pamilya mo. Pero nasa sayo na yan kung paano mo i-handle yan. Kung hakayaan mo na mabuwang ka, mabubuwang ka talaga. Kaya mo video call. oo. Okay, Pero madam. sabi ko lang yun sir, pero binabawi ko naman yun maya sir, makaawa ko sa kanya, umiyak ko dun, hindi tayo maghiwalay dahil sabi ko lang yun. Ba't mo nasabi, sir, in the first place? Bakit niyo po nasabi? Sobrang lungkot ko sir, parang Sobrang lungkot. Kuya, kakampihan kita sa part na yan ha, kasi OFW din ako. Alam ko ang lungkot na pinagdadaanan ng mga OFW. buwang na ako doon, nabaliw na ako doon. Mama Isa. Parang sobrang lungkot ko lang. Mama sir. Isa. Mahal ko talaga yung asawa ko sir. Oh, sa sobrang lungkot niya, kasi gusto kanya magka-video call, ayaw mo magpa-video call, naturmente siya, nakapagbitaw siya ng salita na ayaw niya sa'yo. Hindi lang yung dahilan. Marami pa siyang sabi niya, yung pinadala daw niya sa akin, isauli ko raw lahat. Kuya naman, kinakampihan kita dahil alam ko ang lungkot ng OFW, pero sustento mo yon sa mag-ina mo. Bakit mo ipapabalik? Ubob ka ba? Uwi niya. Yan yung bahay na tinitirhan namin, ibinta ko raw. Alam naman niya nandun kami tumira. Sino ba yung hindi masasaktan nun? Hindi, Sino ba yung hindi Sige, hindi ko masasaktan? usapin mo siya. Nasabi ko lang kasi ganun kasi para makonsensya kasi sa akin kasi mahal kita eh. Gusto mo So dinadaan sa konsensya para bumalik o kaya hindi makipaghiwalay? Ano ba to, kuya? wala talaga. Sabi ko naman yun, hindi naman totoo. Sabi ko naman hindi naman galing sa puso maghiwalay. Ilang taon kaya tong si ate? 16, 17, 18, 19. Mga 20 years old siguro. Mahal kita eh. Ayoko na. Mahal kita eh. Tapos naman tayo nag-usap, di ba? Tapos na tayo. Ayoko na. Hindi, wag ganun. Mahal kita Ayoko eh. na. Huwag mo nang pilipin. Tapos na tayo nag-usap. Sabi ko lang yung ganun, di ba sinabi ko sa iyo nga, sabi ko lang yun. Kasi, kuya, kung dinamdam naman ng tao na gano'n ang mga pinagsasasabi mo, pasisisi mo ba? Ayoko na nga. Hindi ko kaya, Tayo, di ba? hindi ko kayang magwatak-watak tayo eh. Sige na, bilisan. Mama, makasingit lang po, mama. Sorry, mama, makasingit lang po, mama Isa. Totoo ba na gusto niya makipag-video call sa inyo once a month dahil sa kalungkutan, pero tinatabi niyo siyang sinasabi mo, wala namang namamatay sa mingaw, sa lungkot? Totoo? Hindi nga ganyan. Hindi ko naman sinasabi na walang naman. Ano bang dahilan ni ate? Hindi, pero totoo ba na gusto niya ka-video call kayo? Hindi nga kami makapunta sa lungsod namin. Kaya nga, chat lang. Sa chat lang? So may problema sa signal. Yung signal ang problema ni ate, no? So pero nakaka-chat naman. Oo. Di ba pag inaabot ng chat, ibig sabihin, abutin din ng video call? Hindi rin. Oh. Pwede. Opo. Hindi.
Kasi kapag kamahina yung signal mo, kahit nakaka-call ka, hindi rin kayo makakaintindihan ni wala ngang picture o na video na lumalabas. Maski nga kung ano, kahit nakakapag-chat ka, kahit magtatawag ka ng ano lang, ng audio, mahirap pa eh. Itong si Rappi Tulfo parang nasa banga din eh. Pwede yun, sir. Oh, Isang pindot. ma'am, kung nakakaya Ano nga Shari? Pwede? Shari? Totoo? pala sa chat, makakaya sa video call. Ba't ayaw mo ng video call? Gusto mo hanggang chat? Hindi nga pwede. Hindi pwede. Mahina ang signal, hindi pwede. Hindi. Sa doon lang ako sa bahay namin mag-chat. Wala naman akong load. Kaya chat lang, hindi maka-video Teka call. muna, ang video ko ba? Possible kasi, sir, baka mahina po yung signal. 3G. Binawi ni Shari. Nakabasa ka ng comment, Shari. Binawi mo. lang ang gamit niya, hindi siya naka-LTE. So walang signal. Hindi. 3G pwede. 3G pwede, Shari. 3G pwede. Uulitin ko. Nakakatawag kapag 3G. Mas mahina pa yan sa 3G. Baka edge yan. Alam mo, yung pagka-send mo ng ganyan, hintay ka pa ng mga 5 minutes bago ma-send yung message mo. Ganun ang mahina ang signal. Kayo kasi nasa Maynila kayo, hindi nyo alam yan eh. So hanggang chat lang gusto niyo po? Call. Hindi nga hanggang chat lang, Rappi. Hindi ka nakakaintindi. Mahina nga ang signal kahit gugustuin pa sana nila araw-araw. Bakit ma'am, makinig kayo ma'am. Okay. Kasi kung gugustuhin mo talaga, ikaw ang gagawa ng paraan. Kung kinakailangan pupunta ka sa bayan, i-schedule mo sa chat, sabi mo, sige, ganitong araw, ganitong oras, pupunta ako doon sa bayan na may signal, doon tayo mag-video call. Tama naman si Serapi. Pero ganito kasi yan. Nasa Saudi, si Kuya. 5 hours difference. Mas advance ang Pilipinas kesa sa Saudi. For example, si Kuya, ang trabaho niya ay 8 to 5. Si Kuya, pagka-uwi niya ng 5 o'clock ng hapon, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alas 10 na ng gabi sa Pilipinas, Rappi Tulfo. Anong gusto mo? Pupunta siya sa bayan alas 10 ng gabi? Pwede naman, umaga, alas 8, bago pumasok si Kuya. Sabihin na natin 7 o'clock. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Doon, pwede yun. Pero, ano ba ang rason ni ate? Bakit? Bakit nga hindi? Sobrang layo ba nila sa kabihasnan? At nahihirapan silang lumuwas? Pwede rin yun. Ibig sabihin na kayang-kaya din niyang i-schedule. Paano? Paano kung may trabaho din si ate? At hindi rin niya kaya yung oras na ganun, na yung pagbago pumasok ng trabaho itong lalaki. Paano kung may trabaho si ate? Mahirap. Ang daling dumaldal kasi. Hindi nyo alam ang sitwasyon. Una sa lahat hindi kasi kayo OFW. Hindi nyo alam. Ako, sa totoo lang, nag-a-adjust ako para makatawag. Kahit pa mapuyat-puyat ka, gising ka ng napakaaga para makatawag sa iyong pamilya. Ganun kahirap, si Rappi. Di ba? Hindi nga, ilan bisis yun? Yun lang ginagalit niya. So nakapag-video call kayo ng ilang beses? Oo. O nakakapag-video call naman pala. Noon, itong mayos pa Wala kami. ka-video call. Mayos pa yung... Bakit na-stop yung pag-video call, yung regular na pag-video call? Hindi nga kami pupunta ng lungsod eh. Pag-uuwan. Yun. Umulan? Hindi kami makapunta, yung magagalit siya. Okay. Pag yung mainit, may bata naman. Okay. Naintindihan ko na. Kung minsan pag umulan, pag mainit, may bata, siyempre pinuprotektahan yung bata. So sir, naintindihan kita. In a way, may point din si ma'am, may point ka din ikaw naman dahil sa kalungkutan mo. Malungkot ka ganun, sir. Nag-isa ka lang sa kwarto, sir. Tapos wala kayong kausap, ganun. Sige, pasadboy ka pa. Importante yun yung mahal mo yung mga pamilya mo. Gusto mo yung kausap. Nainggit nga ako sa magkasama ko doon. Wala akong kausap. Yung mga kasama ko doon, palagi nag-video call sa asawa niya. Ako lang wala eh. Araw-araw. Yun. Naiingit si Kuya. Well, sa side na yan, Kuya, kanina pa, totoo naman, na pumapanig talaga ako sa'yo. Malungkot talaga. Lalo na yan, sa Saudi, mga party-partition lang yan. Yung isang kwarto po, 4 yung nakatira. At pagdating ng hapon, nakakatawag pa sila sa kanilang pamilya. Maswerte sila. Bakit? Kasi hindi problema yung signal.
Itong si kuya, may problema sa signal. Ganun yun. Di ba? Ano ba umulan sa Bohol? Hindi naman. Oh. Yung Bernis lang ba? Biyernes, edi, meron naman Sabado, Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Baka naman may trabaho si ate at hindi talaga niya kaya si Rapi. Ang gusto ko sana, sir. Busy kami. Busy? Busy nga daw, busy. Ang tsura ni Rapi kanyo na. Busy? Oo nga. Ay hindi, ma'am. Anong hindi? Mas marunong ka pa sa tao. Ay hindi. Mahal mo yung iyong padre di pamilya, ma'am, makinig ka. At yan po ang nagbibigay sa inyo ng pera, gagawa ka ng paraan na para makausap mo siya at makausap niya ang inyong anak. Tumatawag naman yan. Hindi naman yan babase sa video call. Tumatawag naman, hindi lang naman sa video call pala. Tumatawag naman yan. Sinasagot naman namin yan. Alam mo, ma'am, sorry ako po mismo ngayon, nagdududa na ako. Kanina, kinakampihan kita. Pero May duda ka, may duda. Ano na naman yan, duda mo, Rapi Tulfo? ngayon, mukhang meron kang hindi Kailangan dagdagan ng istorya, di ba? Para maging mas sensational. Kaya ka nag 8.5 million views eh. sinasabi sa amin dito, mukhang meron kayo tinatago. Pasensya na. Kasi ma'am, kung talagang mahal mo itong tao, alam mo, pumunta doon sa ibang bansa, nagsakripisyo siya, pagpunta doon, homesick siya, at gusto kanya makausap, makita yung mukha mo, makita yung mukha ng baby ninyo, masilahin kayong dalawa, kayo po mismo ang gagawa ng paraan. Regardless kung yan ay umuulan, umiinit, bumabagyo, hihintayin mo hanggang humupa yung bagyo na yan. Ang galing ni Rapi, no? Ang galing, no? Ang galing mag-advise, no? Para sa ano? Para makita yung mga anak? Makita yung mukha mo? Galing, oh. Kahit bumabagyo, oh. Kahit umuulan, oh. Para lang may pagkita dun sa padre de pamilya yung anak, oh. Ang galing ni Rapi, oh. O yung ulan na yan at init na yan, para makita mo si mister kung mahal mo talaga siya. Busy ako. Wait ha. Baka naman, sir. Busy nga. Di ko alam kasi nandoon siya, sir. Kasi sagot, mama, sorry mama, sorry madam, I don't know you. Pero sa akin lang po ito yung assumption, the way you talk. May assumption. Yun ang problema sa atin, eh. May assumption, eh. And yung pong mga sagot po ninyo, it doesn't connect, ma'am eh. Oo nga. Tapos na kami nag-usap niyan. Ma'am, hindi. Oo nga, tapos na nga nag-usap. Anong hindi? Ma'am, I'm talking in his behalf. Kasi, wait lang. Ang sinasabi mo kasi, ma'am, may bata, sige. Umuulan, sige. Mainit, sige. Yun lang dahilan. Kung sino yung dahilan, tapos Kaya nga ma'am, kung yun ang dahilan ma'am, kung umuulan, sabi ko, kung araw-araw ba umuulan, gabi-gabi, oras-oras, hindi naman. Di, tiyempuin mo, yung araw na walang ulan, mag-schedule ka sa chat, o darling, hindi Busy nga. na umulan dito ngayon. Pupunta na ako sa bayan, 1 hour, 2 hours ang biyahe. Magbilang ka ng 2 hours, tatawagan mo kita sa video call. Ganun dapat yung ginawa mo. Oo nga. Word of Kamot. Oo nga, kasi hindi mo maapiga. the day. O nga! Alam mo ma'am, kaduda-duda po kayo para sa akin. Personal opinion ko po yun ma'am. Personal opinion mo. Ganyan ka naman eh. Duda, bintang, guilty. Nakakaduda po kayo. Questionable po yung karakter. Ma'am, kahit na sinong Tingnan nga natin, may live chat ba to? Wala na. Tingnan nga natin. Wala na. Kung mahal mo ng isang tao walang salitang busy, agree ba kayo? Tingnan mo? Walang namamatay sa lungkot. In reality, maraming namamatay sa lungkot pagka nagdepresyon na. Napunta ako dahil sa TikTok. Ano ba yan? Kung sino makakabasa nito, aangat sa buhay. God bless. Walang namamatay sa lungkot. Naawa ako kay kuya. Move on na lang, hayaan ng babae. Mukha yang walang respeto kahit sa pananalita niya. Parang yung babae walang good manners and right conduct the way she talks. Ang sakit naman, marinig na hindi na kita kinampihan si kuya. Natural, siya yung nagre-reklamo. Pero, tingnan natin. lalaki ma'am, nasa sobrang homesick ma'am, nagkakaroon na-stress na, nadidepress na, yung tao na didepress kung ano na nasasabi na minsan. I think he was in depression at that time nung makapagbitaw siya ng ganung salita simply because ikaw Assumption mo yan. ang nagbigay ng depression sa kanya. Ako po yung nagdududa na baka meron third party involved po dito madam. Pasensya na po madam ha. Busy po kasi kami. Ano po? Busy nga. Kulit. Nagtrabaho ako, busy kami. Oh, may trabaho. May trabaho si ate. Busy kami. Kanina ka pa nagsasabi, busy ka. Alam naman niya, alam naman, may trabaho ako, alam naman niya. Kahit na, May trabaho si ate. So, anong problema doon, Rapi Tulfo? May trabaho din si ate. Nakakapag-chat naman sila, nakakatawag naman. Video call lang talaga ang problema. may trabaho ka kung talagang mahal mo ang mister mo, gagawa ka ng Ay, hindi ko naman paraan. yan mahal. Uy, Aray. Sakit sa tagiliran. Hindi ko yan mahal. makikinig ko sir. Hindi ko, pinilit lang niya ako lahat. Pinilit niya ako. Yan na sir, aray ko, sakit. Lahat. Ang Oo, sakit. sabihin mo sa kanya. Sige, sabihin mo Oo, diretso, sabihin mo sa kanya diretso, sige. Oo, di ba pinilit mo naman ako, di ba? Sige kuya. Sige, kadyutin. Pag kasal mo nga sa akin, hindi ko nga alam eh. So Ano lang yung- ma'am, hindi mo siya mahal. Hindi, noon pa hindi. Noon pa, hindi.
tapos pa lang usapan. Daming paikot-ikot, tapos yung usapan. So, Pinilit ako. ngayon, hindi mo pa rin mahal. Pinilit ako. Hindi. Hindi mo siya mahal noon, hindi mo siya mahal ngayon. Oo nga, hindi. Kaya nga lang, nung nagsama Oo nga, ang kulit mo. kami din sa bata. Hindi ko Kaya maniwala. Okay, hindi mo siya mahal noon, hindi mo siya mahal ngayon, hindi mo siya mahal forever. oo nga, hindi nga. Oo nga, ang kulit mo. Hindi kanya mahal noon, hindi kanya mahal ngayon, at hindi kanya mahal forever. Napilitan lang siya. Ano pong tugon nyo dyan, sir? Hindi naman yun sir, dati nagmahalan naman kami. Yung nag-away na kami, gano'n ang sinasabi niya. Pero dati, Hindi ka nga daw mahal kasi nga hindi nga din niya alam na yung kinasal kayo. Ang tigas din yung mukha mo eh. sweet naman kami dati. Yung tawag namin natin, daddy at mommy pa eh. Daddy at mommy pa kasi. Yung nag-away kami, bigla siya nagbago. Yung pagkatapos ng kasal namin sir, mga 15 days lang siguro bumalik ko sa Saudi. Tapos may mga tampuhan na kami noon, bigla siya nagbago eh. Tapos yung mga post niya sa Facebook sir, hindi niya isinama yung anak ko, yung picture Yan na tayo eh. Ayan na, siraan na eh. Hindi nakuha ang gusto, siraan na. ko. Yun na! Dalaga talaga yung dating niya. Yun na! Oh, tapos Mm. puro lalaki ang nag-comment sir sa picture niya. Puro lalaki. Puro lalaki. Ano mga suot niya doon sa picture? Shoot na maiksi. Yun na. Yun na nga. Tapos sabi ng lalaki, wow, ang ganda naman. Wow, Lex, sabi. Ang sarap naman yan. Oh, Ang ganda at sarap. Hindi ko narinig. Simple, Ano sabi ng mga lalaki? ang ganda, wow, ang sarap naman yan. Sino ng mga asawa sir, hindi magsisilos din ako. Nasilos talaga ako sir, sana nakita ko yung mga So, selos. Kaya mo na sabing maghiwalay kasi selos. Hindi ka nalulungkot. Selos. Lumabas din ang katotohanan. Selos. Bakit nga ba? comment sa mga lalaki sir. Kasi single kasi nakalagay sa Facebook niya eh. Hindi nakalagay Ate naman, ba't single? na married or in a relationship. Wala. Pati yung pictures anak namin wala sa Facebook Burado, niya. dalaga. Buhay dalaga. Tingnan mo si Shari. Yun naman pala. Siya. Dalaga Tapos, siya. wow, Lex. Sexy pa. Sexy. Oo. Ano yung shirt niya? Yung, Yung maiksi, makita niyo yung bulsa eh. ay, parang panty na. Pekpek short. Pekpek short. Tapos yung pantas, anong tsura ng damit niya? Sagiti minsan. Spaghetti. Spaghetti. Spaghetti bababa. Ng bababa. Sir, sorry sir ha. Dalaga talaga yung manya. Wala na. Hindi pa niya nakuha yung pagkadalaga niya. Parang pag-asawa niya. Ilan taon siya ngayon? Ilang taon siya ngayon? Keyword, hindi ba niya na ano yung pagkadalaga niya? Bakit kaya? 21 siya ngayon, sir. 21 siya ngayon. Sabi ko na eh. Di ba? Sabi ko kanina eh. 16 siya, kaging kami, 16. nanakan ko siya 16. Naanakan niya 16. PDF to. PDF ka. Pero hindi naman siya pinipilit, sir, nang makaawa ko. Luluhod talaga ako sa harap niya, parang maawa siya sa akin. Kasi mahal ko siya talaga eh. Walang ibang babaeng mahal ko siya lang. Dati, nung natapag ko, marami akong syota, pero siya talaga. Ginikuya, hawak ng hair. Daming syota. Ilan shota mo dati sir? Marami dati, sir. Mga Gusto ilan? lang mga byuda, mga kuwan, Mga byuda. Byuda. mga hiwalay sa asawa din. May mga Mga hiwalay sa asawa. bata din, pero hiniwalay din ako. May mga banda. Kasi gusto ko pang mag-abroad sila. May pangarap. So first time mo makakuha ng Daisy? Meron din, dati, Daisy, alam mo First time makakuha ng Daisy, mga Daisy 7, Daisy 6. sabi ng Daisy? Daisy 6? Oo. Daisy meron din 6, 17, meron din 18. dati 14, yung nag-aaral pa ko. May 14 din. Nak ng tinapa. May 14 din si kuya. 14? Ginelfriend mo? High school pa ako. Noon, sir. Hampasing, High school. High school pa siya noon. High school pa. Pa ko noon. ilan taon ka noon? Mga 31 siguro. 14. Andiyan ka 31 siya noon. Anak, tignan mo yung reaction ni Tulfo. Oo. Mga 31. Sige, hampasin mo. Kaya pala muntik ng hampasin. 31 ka tapos na shota ng 14. Oo. Lumayas ka rito. Kasi may Lumayas ka. may multi-cam kasi sir, pasahirok sa Sir, oo. parang sinasarapan ka pa. Hampasin ka kita ng mikropono. Hindi, yung ganun. 31 years old ka tapos mag-shota ka ng 14. Kasi hindi naman Tulonggis ka talaga, no? hindi naman pinipilit. Tulunggis ka. Tulunggis daw, huy. Yung title nyo, tulunggis. Sir, kasi magkawa man talaga ako kasi magaling man talaga sa artist babae. Sir, Magaling dumiskarte. Yari. kahit anong klase pagmamakawa mo, 14 years old is 14 years old, di mo dapat nililigawan. Tulonggis kami, ganun ka talaga, sir. Tama lang. May ganon. May Ay, wala yan ganon. ka dahil may ganun ka. Hindi Ito, sige, pagkatapos sa 14, medyo nag-level up ka. 16 naman. 16 naman. Sir, I think ikaw may problema. Pinilit mo itong 16 years old. Tama. Mahilig ko sa bata, sir. Mahilig ka sa bata. Oo, talagang ganun eh.
Ilan? Umamin, mahilig sa bata. Pido nga to. Pido. So, napanood ko na to guys, no? Masyado na tayong mahaba. So, ang tulong na ginawa ni Rapi Tulfo dito ay mag-move on na lang daw siya at saka niyaya niya na mag-KTV. Hindi ko alam kung natuloy yung KTV at itong si Kuya naman ay humingi ng pamasahe kay Senator ay hindi pa siya Senator dito, kay Rapi Tulfo para makauwi doon sa sa Cebu. So pinabook yata ng pinabukan ng ticket. Tapos dinala sa hotel. Tapos niyaya ni si Rapi Tulfo na mag-KTV. Hindi ko lang alam kung natuloy ang KTV. So 8.5 million tinulungan ni Rapi Tulfo para saan? Para sa ticket pauwi ng Cebu at saka pang hotel. I'm not sure nga kung may pang hotel dito. Basta yun yung sure, pamasahe, yun lang. Yun lang yung naitulong niya. Hindi rin na-convince si ate na magkabalikan. Basta binigyan lang ng pamasahe pa uwi. Chink, okay ka na. Dun ka na. Layas ka na. 8.5 million views. Kumita na yung Rapi Tulfo in Action Foundation. Rapi Tulfo in Action Foundation dahil sabi nila, yun ang may-ari ng videos. 'Di ba? So ulit natin, sino nga ba ang presidente ng Rapi Tulfo in Action Foundation? Ay si Rapi Tulfo at ang mga opisyal ng Rapi Tulfo in Action Foundation ay yung asawa niya, yung anak niya at yung si attorney Garrett, parang gano'n. So sumasahod sila sa kita ng Rapi Tulfo in Action dahil yun din ang nagpapakita doon sa isang financial statement nila na pinakita ni Teacher Mark na may parte doon na sahod ng mga empleyado, ng mga reporters ng Rapi Tulfo in Action Foundation. Diyan ba nanggagaling ang sahod ninyo, Senator Rapi Tulfo, sa Rapi Tulfo in Action Foundation bilang presidente at mga opisyal nito? Ganun ba ang ginagawa natin, Senator Rapi Tulfo? Yung kita ng mga videos ng Rapi Tulfo in Action Foundation ay siyang nagpapasahod sa inyo? Nagtatanong lang naman kami, Senator Rapi Tulfo. Maraming salamat, yun lang. Bye-bye!